Nako, Junior, yung bata mo, mukhang hirap na hirap ka nang ipagtanggol. Dating bumabanat sa'yo, ito pa yung kinuha mo. Eto, Attorney Claire Castro. Naku, mukhang nasupalpal dito sa isang reporter. Yung laging sinasabi nilang lalabanan daw nila ang fake news. Naku, bumalik sa kanya yung mga pinagsasabi niya. Ito, panoorin natin. Yung mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang Sinasabi. ginagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa atin sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, ay troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news, ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Oh, di ba? Kung lalabanan yung fake news, kung yung mga pinagsasabi nyo nga daw, kung walang batayan, di kasama ka na rin sa fake news, Attorney Claire Castro. Sana Kung yung mga pinagyayaw-yaw mo dyan, kung wala pang batayan, wala pang patunay, kung itong mga vlogger na to ay fake news yung binabalita, ikaw mismo dyan ay fake news na pala. Kung fake news po yung talagang pag-uusapan at gusto nyo yung labanan, ito po, Attorney Claire Castro, ay baka makakatulong sa'yo itong video na ito na kung saan ay iniisa-isa po ni Kokolokoy. Ito, kaibigan po natin si Kokolokoy. Iniisa-isa po niya. Ito, may mga ebidensya. Yan mga dapat may batayan, di ba? Yan yung gusto nyo, may batayan. O ito, isa-isayin natin. Pinaiigting na talaga ng Malacanang ang laban nila tungkol sa fake news. Maganda yan, Bongbong Marcos. Hindi kami kontra. Maganda yan. Maganda yung ginagawa nyo. Labanan yung fake news. Pero may isang vlogger ako na isusumbong na mahilig talagang mag-fake news. Ito, sinong vlogger to? Ito si Kokolokoy, may alam pala. May hawak na ebidensya kung sino yung mga vlogger o kung sino yung vlogger na yan na mahilig magpakalat ng fake news. Ayan o, recently nag-vlog pa lang siya, BBM Vlog 267. Teka lang. BBM Vlog 267. Pangulo natin yan. Ano to? Paano yan? Attorney Claire Castro. Di ba gusto nyong labanan ng fake news? Paano yan? Ang tinuturo ni Kokolokoy ay si BBM. Ano nga ba ang pinapakalat ni BBM? Ito, panoorin natin. Ayan, itong vlogger na to, may mga ebidensya ko na mahilig mag-fake news. Yung vlogger na yan, mahilig mag-fake news. Sino yung vlogger na yan? Si BBM. Sana Vlogger din naman yan, di ba? Nagbablog yan nakaraan. O, di vlogger din yan. Ngayon, sa vlog niya, ay marami palang fake news daw. Di ito, alamin natin yung mga fake news niya. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries were sige, sa tulukan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Ang instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto masaktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Ulitin natin ha. Ayan, inulit pa talaga niya yung video na yan. Ayan yung ito, ayan makikita nyo po. Sinasabi, walang nasaktan, walang baril. Fake news yan, di ba? Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tigas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Yan ang unang fake news niya ha. Walang may dalang baril daw ang mga pumasok sa KOJC. Walang namatay, walang nasaktan. Kung may nasaktan daw, galos lang. Hindi lang yon. Itong vlogger na to ay nahuli ko pang nakikipagdebate sa sarili niya. Well, he is probably the first. Oy, ano na? Hindi pa pala yun?
Hindi pa pala tapos yun. Ay, ito, panoorin pa natin. Ito naman si Kokolokim, binubuking nyo mo masyado tong vlogger na to na mahilig pala magpakalat ng fake news. Tapos, itong susunod na panoorin pala natin, mukhang nakipagtalo sa sarili niya. Ano na? Local government official to come to Leyte, bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan yan ng mga Taclobanon, ng mga Waray, na talagang nung hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yun. At panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang mga sakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. See? Dati, nung kailangan niya ang popularity ng mga Duterte, at alam naman natin to sinasabi niya yung katotohanan na si Duterte ang nauna sa Yolanda. Pero ngayon, nakaaway niya na ang mga Duterte at hindi niya na magamit, si Tolentino na ang nauna daw. Hindi naman pwedeng pareho yung tama. Ang isa doon ay fake news. Actually, may isa pang gustong kumontra sa kanya. Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya noong November 2013, Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban. Ayan na, dalawang ebidensya na yan, Bongbong Admin at Tricom. Kagulo-gulo na. Ang gulo na. Ano na? Sino ngayon ang mahilig magpakalat ng fake news? Atty. Claire Castro. Kaya nga nasupalpal kayo dyan sa isang reporter. Ang galing ng reporter na talagang katapang-tapang ni Atty. Claire Castro. Hindi kayo natakot magtanong, di ba? Na lalabanan natin ang fake news. Ito yung mga vlogger na fake news. Yun nga, ang tanong, may batayan ba kayo kung sino yung mga vlogger na yun? Fake news ba yung pinapakalat? Baka totoo naman, hindi nyo lang matanggap ang katotohanan. Pag walang batayan, baka kayo yung fake news dyan. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, noon pa, may mga fake news naman, pero matatalino naman yung karamihan Pag alam nyong fake news, huwag na kayong maniwala. Fake news nga di ba? At saka may batas naman tayo dyan. Pag yung vlogger na nagpapakalat ng fake news, di kasuhan, hindi yung idamay pa yung iba. Porkit may isang vlogger na nagpe-fake news, kagaya ng sinampol, si BBM vlogger. Nagpapakalat ng fake news. Hindi naman pwedeng lahat ng vlogger na ay fake news. Ganun naman yun, kagaya sa mga sinasabi nyong may fake news daw sa media. Totoo man o hindi yun, pero hindi lahat. May mga nagbabalita din naman ng totoo, kagaya ng SMNI. O di ba? Ganun yun. Kaya yung labanan, mga vlogger, puro tinatarget nyo yung vlogger. Kasi alam nyo naman kasi, karamihan po ngayon ng taong bayan nanonood sa mga vlogger. Sa mga vlogger na sila naniniwala. Kaya ang target nyo ngayon, vlogger, fake news vlogger. Kung mayroon mang gumagawang fake news na vlogger na yun, hindi kasuhan nyo. Kasi nagpapakalat siya ng fake news. Tapos, naninira siya ng tao. Tapos, pero may mga vlogger na kagaya niyan, may kasamahan kami na ang pagbablog niya ay nagre-reaction lang. Kung ano yung inilabas sa balita, kung ano yung inilabas na mga video, ginagawan lang na reaction. Paano maging fake news yun? Reaction video nga. Kasi ang pagbablog, iba-iba ng paraan. Pero yung vlogger na siya mismo nagsabi na ito yung ginawa, nangurakot si ganito, ako mismo nakakaalam niyan, sinabi mismo ng vlogger na siya mismo yung source. Tapos wala namang patunay, ay pwedeng fake news yun. Pero yung vlogger na merong pinapakitang video, merong basihan, merong source na pinagkukuhanan, yung iba galing pa mismo sa balita, hindi fake news yun.